Kasama natin live via Zoom si Attorney Domingo Cayosa, former President ng Integrated Bar of the Philippines. Magandang gabi po, Attorney Cayosa. Good afternoon, magandang gabi sa ating mga kababayan. Unang-una po, Attorney, ano ang inyong reaksyon sa pagkakatalaga kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla bilang bagong ombudsman? Mabuti naman at maganda na kaagad nag-appoint ang ating presidente sapagkat importante ang posisyon na yan pagdating sa usaping katiwalian and graft and corruption. Pangalawa, kilala natin si Secretary Boying Remulla. Aside from the fact that he has experience, competence, pinakamahalaga dito is yung tapang, yung hindi siya takot. Importante ho yan sa isang ombudsman sapagkat ang trabahong yan, it has very vast powers, but at the same time, yung focus niyan, yung mga malalaking katiwalian. At nakikita na natin sa ating republika na yung graft and corruption has become systemic at saka mga sindikato, mga makakapangyarihan at matataas na opisyal ng gobyerno involved dito. So sa tingin ko, yung katangi-tanging characteristic of yung katapangan, katapatan ay magiging useful sa kanya. And we wish him well. And attorney, no, yun nga kanina sinabi niyo na itong ombudsman, mahalaga to kasi hinahabol niya yung accountability at against the corruption. Pero yun nga sir, bakit medyo alam naman natin na naging controversial yung pagkakatalaga kay dating SOJ, Secretary Remulla. Sir, bakit ho ba ganun ka-critical ngayon itong posisyon na ito at medyo mainit siya pagdating sa mga ibang officials po? Well, una, sapagkat lantad na lantad yung korupsyon at sawang-sawa ng taong bayan. Pangalawa, kasi kung titignan natin sa napakarami ng nagdaang mga ombudsman, halos isa lang ang talagang effective or kaya nag-perform. Yung iba talagang tinulugan nila ang kanilang posisyon. Kaya nga lumago ang korupsyon. So mataas ang expectation ng taong bayan. Pangatlo, kaya naging controversial yan kasi nga nakita natin na yung mga matataas na opisyal ng ating gobyerno, kagaya ng Vice President, nadawit at inaakusakan ng paglustay ng pondo niya sa confidential fund. Mga congressman, mga Senate President, at mga iba pa, mga senador, matataas lahat ng posisyon niyan. So maingay, nasa politics sila. So maingay ngayon sa mga panahong ito. At siyempre, gusto nila to weigh in dun sa appointment ng ombudsman. So, yun yung sa tingin ko ang factor kung bakit very controversial yun. Otherwise, duman ho naman sa proseso. And if you look at the constitutional qualifications of an ombudsman, nasa kay Secretary Boying Remulla naman at lahat ng 7 na shortlist. May mga nagsasabi po na itinalaga ng Pangulo si Secretary Remulla bilang ombudsman para habulin ang mga kritiko ng administrasyon. So ano po ang masasabi ninyo rito? Well, yun siguro ang pangamba nila. We have to look at saan ba nanggagaling yan. Pero yung ordinary mamamayan kagaya natin, we welcome the appointment of a competent at yung walang kinakatakutan na ombudsman. At siguro yung mga natatakot na ganyan, meron silang katiwalian. Kasi kung kahit kritiko ka ng presidente o ng administrasyon, kung hindi ka naman involved sa graft and corruption, alam naman natin lahat that's your constitutional right, freedom of expression. Pero yung mga may katiwalian, sila ang umaaray ngayon at ayaw nila kung hanggat maaari gusto nila yung ombudsman mahina, phlegmatic, inefficient, walang courage para tugisin sila. So ganun lang kasimple yan yung ombudsman naman alam natin it's corruption and public accountability na kanyang pinaglalaban. So regardless of who you are, hindi ka dapat mag-complain o hindi ka dapat matakot o mag-alinlangan. Dapat nga tulungan yung ombudsman sa kanyang trabaho. And we understand itong posisyon ng ombudsman po ay 7 years, ano? At hindi ho ba, he has 7 years dire-diretso. He will still be ombudsman even after President Marcos steps down.
So may mga kritiko rin po na nagsasabi na nag-appoint daw ang Pangulo ng isang ombudsman na mas friendly sa kanya. Sakaling matapos ang kanyang termino, ay siguro less cases ang mafa-files daw o laban sa Pangulo kapag meron after his term. Naiintindihan natin yan sapagkat kung titignan natin yung mga nakaraan, halos lahat sila, ganun nga, no? Na wala silang ginawa during the term of the appointing power and even after the term of the appointing power, despite all the recommendations ng Senado, ng Kongreso, at mga malalaking iskandalo. So siguro doon sila nagsisimula, nanggagaling yung track record ng nakarang mga ombudsman. Opo. Ito naman, it's easy to suspect, but why don't we just give the ombudsman the support that he needs and let him do his job? Kasi doon lang natin malalaman after he's appointed and what he will do. So far naman, doon sa kanyang pananalita and what he has promised, yung transparency that he recognizes is number one antidote to corruption, malinaw siya. So yung mga ganitong doon dapat tayo nagbabase ng ating mga assessment o ang ating projection sa kanyang panunungkulan. Hindi yung track record ng nakaraan at ibang tao. I think everyone deserves the benefit of the doubt. And in the next few days, few weeks siguro, makikita natin, few months. So, you're correct. One of the features ng ombudsman is 7 years yan without reappointment. Yes. And you can only be removed by impeachment. So wala dapat siyang kinakatakutan. Opo. And attorney, tama po ba? May nakabinbin pang kaso, tama ba? Laban kay VP Sara sa ombudsman. And paano ho ito makaka-apekto habang iniintay pa yung motion for reconsideration sa Supreme Court? Well, the ombudsman, the ombudsman has the power to investigate any case filed against anyone before them. Lalong-lalo na yung inefficiency, graft and corruption, o kaya yung delay, di ba? At kahit sino, he can investigate. Wala lang siyang power of administrative removal or discipline dun sa mga impeachable officials and then members of the judiciary, but they are not exempt from investigating. So, at kung titignan ho natin ang Konstitusyon at ang Ombudsman Act, including the amendments, napakalawak at saka napakalalim ho yung mga poder ng Ombudsman. He has very vast powers and responsibilities. Kung gagamitin ng isang nakaupong Ombudsman ang kanyang mga kapangyarihan at gagawin ng obligasyon niya dun sa batas at sa konstitusyon, he becomes the most powerful person in the bureaucracy. Walang sasantuhin yan. Yun ang nature niyan. So, yung hindi sana nila isipin na dahil mataas ang kanilang posisyon or they are politically connected, pwedeng aatrasan ng ombudsman. On the contrary, the higher your position at nadawit ka ng katiwalian, dapat priority ka ng ombudsman. Malinaw ho yan na polisiya at saka direksyon dun sa konstitusyon at saka dun sa laws enabling the ombudsman. Sa tingin po ninyo, ano-ano po ba ang dapat i-prioritize ni Secretary Remulla, now Ombudsman Remulla, no, sa pag-upo niya bilang bagong ombudsman? Ano po yung mga parte ng sistema na sa tingin niyo kailangan niyang baguhin? May mga nagsasabi yung tungkol nga sa SALN, merong lifestyle check, at iba pa. Well, sa tingin ko, importante na yung mga matagal nang nakabinbin na mga malalaking kaso na dapat final na o kaya inimbestigahan ng nakaraang nag-retire na ombudsman at hindi niya ginawa, dapat gawin na yon ni Secretary Remulla. Kumbaga, matagal na yan, overdue na. Pangalawa, maganda and we welcome it. Nung pa sa interview, isa siya doon sa nagsabi na yung kalokohan ng nakarang ombudsman na linimit ang access ninyong media at ng taong bayan sa SALN, i-scrap niya yun. Magandang, that's a step in the right direction. Yung, of course, yung mga burning
issues ngayon, corruption sa DPWH, kinakailangan din na tingnan niya yan. But I think there are many agencies now investigating. Meron yung Senado, meron yung ICI. Maaring doon muna mag-focus sila, and then pag-submit sa kanya, i-double check niya at mag-file siya at wala siyang sasantuhin. These are the things that he should look into. Ito pa ang mas importante sana. Alam mo ninyo yung ombudsman, ang action niya hindi lang yung maghain ng kaso eh. Opo. Because when you file a case, it is reactive, di ba? It is punitive. At kung nag-file ka ng case, kung corrupt din yung prosecutor service o kaya corrupt yung mga korte all the way up to the Supreme Court o na-corrupt, na-influensyan, walang mangyayari sa kaso na retrieval at maraming ang ganyan. Ang track record ng ating judiciary sa pagdating sa corruption case, very dismal. So, he should not just rely on that. Meron pa siyang iba, yung nabanggit nyo, lifestyle check, magre-recommenda siya ng mga pagbabago sa sistema, sa batas at polisiya para ma-prevent in the first place ang corruption. Itong unang sinabi niya na he'll be transparent. Yun, importante yun. At sana nga, magawa niya yan na yung mga obstacles na linagay ng nakaraang ombudsman sa transparency, especially sa SALN, yun, madali niyang i-undo yun. So the transparency effort niya, I think, is very important. At saka yung proactive measures that a sitting ombudsman can do. Oo nga po. Kaya yun kasi pinanggagalingan po attorney ni partner niya yung tanong. Kasi nga, di ba, doon sa pinalitan po ni SOJ Remulla, si dating ombudsman Martires ay sinabi niya kailangan magpaalam muna para maka-access doon sa SALN. Tama po ba yun? Well, sa tingin ho natin, mali yun eh. Kaya nga doon siya nakikriticize. Yung bang naglagay sila ng obstacles para ma-access yung SALN. As a matter of fact, meron din kasi Kongreso naglabas din sila ng resolusyon putting obstacles and limitations to access to SALN, which under the Constitution and under the law should be public document. Pati ho yung Supreme Court nag-issue rin ho ng resolusyon at Kongreso nag-issue din sila ng resolusyon limiting their respective SALNs. Sana ho ito tignan din niya because it doesn't need filing criminal case. It's just an improvement in the systems of transparency and efficiency. May iba nga nagsasabi na kahit naman daw hingi mo yung SALN, yung iba dinodoktor nila, madali raw doktorin, o iba hindi naman nila. Sino bang magsasabi na meron akong ganitong klaseng ari-arian, di ba? At may bilyon-bilyon piso ako, di ba? Baka kaya nila raw doktorin, kaya baka mas madali raw imbestigahan yung lifestyle, like yung lifestyle check. Ano pong masasabi niyo dito, attorney? But yung nagsasabi ho ng ganyan, madaling doktorin, hindi nila masyadong naiintindihan ang how nag-ooperate yung SALN law at saka how important the SALN is. Kasi ho, number one, intindi nila, that has to be under oath. Diba? So hindi basta-basta pag nagsinungaling ka dyan, it is not only perjury, but under the SALN law, mabigat na kasalanan. Pangalawa, halimbawa magsinungaling ka ngayon, di ba? And then the following year, kasi doon meron ka na kasing baseline base reference. So every year pwedeng titignan yan. Itong sasabing itatago, mahirap ho itago yan kasi nga ito halimbawa ombudsman, may kapangyarihan yan mag-coordinate sa AMLA. So pwede nang i-check, pwede nila. The ombudsman has the power to subpoena documents, mga titulo, mga tax declaration, BIR filings, lahat ho yan. At saka ang maganda ho sa ombudsman, hindi kailangan may magko-complain. On his own, even without a complaint, kahit nga ho nakasulat sa toilet paper yung anonymous na complaint, pwede niyang actionan yan. Kahit nga walang complaint, pwede niyang tignan. So, yung SALN, importante din ho yan. It's very important. Hindi lang kasi napapatupad ng maayos yung batas. And attorney, samantalahin ko na lang ho din habang nandiyan pa rin kayo. Bilang abogado ho, kasi kung namomonitor nyo, yung ICI ho, nag-i-issue na ng mga subpoenas, tsaka yung mga lookout bulletin. Attorney, ano ba pinagkaiba? Kasi may mga officials na may mga lookout bulletin na
nire-request ang ICI sa DOJ. Ano pinagkaiba po ng lookout bulletin, attorney, dun sa mga hold departure order? Usually ho, yung lookout bulletin, habang nag-iimbestiga pa, wala pang fina-file na kaso. Yung hold departure order, meron na ho silang final na kaso, and it is part of the preventive measures para hindi makatakas yung inuusig. Pero pag lookout bulletin, pwede sila Pwede umalis? pa rin umalis. Oo, pwede naman. Minomonitor lang sila. Kung saan pupunta po? Oo. Ganun po. Okay. Sige po. Naku, maraming salamat po, Attorney Cayosa, sa very informative at enlightening po na interview po sa inyo. Maraming salamat po sa binigay na oras nyo dito sa Arangkada Balita, sir. Magandang gabi po. Maraming salamat. Ipagdasal ho natin yung bagong ombudsman. Salamat po.